In this presentation, ipapakita ko yung mga dahilan kung bakit kailangan mong yumaman. This presentation is for those person that are asking themselves na, kailangan ko ba talagang yumaman? Ganun ba talaga ka-importante ang pera? Or sinasabi mo sa sarili mo na, hindi mahalaga sa akin ang maraming pera. This presentation is based on the book of Napoleon Hill's Your Right to be Rich. So bakit nga ba kailangan natin yumaman? According kay Napoleon Hill, napaka-imposible na magkaroon tayo ng complete or successful life unless we are rich. Pwedeng sabihin mo na maraming mayayaman ang hindi kumpleto ang buhay. Totoo yan. Pero mas maraming mayaman ang masaya. Dahil nakukuha nila ang lahat ng gusto nila at mas nakapag-share sila ng mas marami. Nung mga bata pa tayo, madalas tinatanong tayo ng anong pangarap mo paglaki mo? As a child, maisip mo lahat ng gusto mo. Your imagination is the limit. May mga nagsasabi na gusto maging doktor, gusto maging piloto, gusto maging scientist, gusto maging inventor, at kung ano-ano pang mga pangarap. Pero nung lumalaki na sila, papunta sa pangarap nila, here comes the big problem. Sinasabi ng magulang, anak, wala tayong pera. Or worse, yung iba, wala pang parents. Maraming ganyan at dyan na nga nag-umpisang mamatay ang pangarap ng bata. At maraming bata na katulad niya ngayon. Maraming mga hindi natupad ang pangarap dahil sa walang pera. Nag-give up na lang sila. So isa ito yung dahilan kung bakit kailangan mong yumaman para maabot mo ang iyong mga pangarap para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa kapwa mo. Ano-ano yung mga bagay na gustong gusto mong gawin sa buhay mo? Yan ang tanong na masarap sagutin, pero mahirap to pa rin. Meron sa atin gustong mag-travel around the world. Meron din gustong mabili yung kanilang dream car. Meron din gustong magkaroon ng sariling yate. Kainin yung mga gusto nilang pagkain. And of course, karamihan ay para mabili na lang yung kanilang dream house. But of course, kailangan mo ng pera para makuha ang mga ito. Maraming nagsasabi, hindi ko na kailangan yan. Kontento na ako kung anong meron ako ngayon. Kontento ka na ba talaga? O dinadaya mo na lang ang sarili mo? Baka naman sinasabi mo lang yan dahil wala kang maisip na paraan para abutin ang mga ito. Which in fact, meron namang paraan para yumaman ka. If you will just be open. Isa pa, kailangan mo makuha yung mga gusto mo para maging masaya ka. It's okay to be satisfied kung anong meron ka ngayon. But it's better kung maghangad ka pa ng mas marami. Dahil ibig lang sabihin nun ay you want more. You want to be a better person. You want to grow. It's okay to be satisfied kung anong meron ka ngayon. But to stay where you are right now is the worst thing na mangyari sa'yo. So dream to be more richer. At kunin mo lahat ng gusto mo sa buhay mo. And take note, may paraan kung paano. If you just be open. Why satisfied with little if you are capable of enjoying more? Bakit nagtsatsaga sa barya-barya lang na kinikita kung pwede ka naman kumita ng malaki? Ba't nagtsatsaga sa konting pagkain kung pwede naman kumain ng madami at masusustansya? Bakit nagtsatsaga sa maliit na bahay kung pwede naman tumira sa malaking bahay? Sabi ng matatanda, kung maiksi ang kumot, kumaloktot. Gusto mo ba talaga yan? Di ba mas maganda kung bumili ka ng mas malaking kumot? God does not want us to be poor. He provide enough for all of us. Ang challenge lang ay kung paano natin kunin yung bigay ng Diyos para sa atin. Malalaman mo kung paano mo kunin ang yaman na tinakda ng Diyos para sa iyo if you just open your mind. According kay Napoleon Hill, may tatlong dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Una, we live for the body. Second, we live for the mind. At pangatlo, we live for the soul. Let me explain this to you one by one. First, is we live for the body. Napaka-importante ng ating katawan dahil magkakaroon lang tayo ng isang katawan sa buong buhay natin. And it's up to us kung paano natin pangalagaan ang ating katawan to stay healthy. To make the best out of your body, we need good food, good clothing, warm shelter, good sleep, and recreation. Again, you need resources to make the best out of your body. At magkakaroon lang tayo ng access dito kung may abundan tayong pera para dito. And again, this is one of the reasons kung bakit kailangan mo yumaman. Second is we live for the mind. Napakahalaga ng ating mind as well as our body. Para mag-grow ang ating mind, we need to educate it. We need books and have time to read them. Kailangan din mag-travel to different places para makakita ka at matuto ng mga bagong kultura.
para magamit mo later sa buhay mo. Pero magagawa mo ba ang lahat ng ito kung wala kang abundant money para dito? Third is we live for the soul. Nabubuhay ang soul natin through love. At ang pagmamahal ay naipapakita yan sa pamamagitan ng pag-share, sa pamamagitan ng pagbibigay sa ating mahal sa buhay at sa ating kapwa. Bilang isang magulang, masaya yan pag nibibigay niya ang kailangan ng kanyang mga anak. And at the same time, bilang isang anak, masaya yan pag naibibigay niya yung kailangan ng kanyang mga parents pag sila ay tumanda na. Bilang isang mamamayan, mafe-feel mo na napaka-importante mo sa lipunan, masayang masaya ka kung nakapagbibigay ka sa kapwa mo, tulad nilang nila Bill Gates at Warren Buffett. Masaya sila dahil nakapagbibigay sila ng marami sa kapwa nila. Nakapagbibigay sila ng marami dahil meron silang more than enough for themselves. This is one of the most important reason kung bakit kailangan mong yumaman, so that you can share more. Marami nagsasabi na money is the root of all evil. It is the reason kung bakit may mga crime tulad ng mga ito. Makakagawa sila ng masama dahil wala silang pera. Dahil kulang kung anong meron sila. If you analyze deeper, the lack of money is the cause. Naghangad sila na magkaroon ng mas marami. Yun nga lang, sa maling paraan. May paraan kung paano kaya yaman sa tamang paraan if you just be open. From the book of Robert Kiyosaki and Donald Trump, We Want You to Be Rich, sinasabi nila na they want you to be rich so you can be part of the solution rather than be part of the problem. Diba pag mayaman ka na, hindi ka na problemahin pa ng gobyerno? Instead, ikaw pa ang nagbibigay ng solution. Imagine a world where almost everybody is part of the solution. Diba napakaganda? That's why you need to be rich, to be part of the solution. But how? In my next video, ipapakita ko sa iyo yung mga 4 sources of income at kung saan sa 4 na ito nagmumula ang income ng mga pinakamamayaman na tao dito sa mundo. So if you want to be one of the rich, if you want to be part of the solution, if you want to bring out the best in you by being rich, then see you in my next video. Thanks for viewing.